Tayo po ay dumulog sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, walhatiin ang ngalan mo, Panginoon. Sa iyong walang hanggang kadakilaan, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na walang kapantay magpakailanman. Salamat po muli sa pribilehyo na patuloy po, Diyos, na pinagkakalob mo sa amin, hindi lamang po upang ikaw ay patuloy naming pag-ukulan ng pinakamataas na pagsamba at pagluwalhati, kundi upang patuloy po ng magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Pinigay po namin sa mga sandali ito, Diyos, na inyo nga pong balutin ng inyong kaluwalhatian ang bawat lugar na kinalalagyan ng inyong mga anak, ang aming pong pananambahan. Pagharian po ninyo kami, O Diyos. Katagpuin po ninyo at kaugnayin ninyo ang bawat isa ayon sa pangangailangan ng bawat isang anak mo, Panginoon. Na ito'y magsilbing gabay, patnubay sa landas ng buhay hanggang sa matalunton nila ang landasin tungo sa kabanalan patungo sa iyong kaharian. Salamat po Diyos sa inyong mga kamay, amin pong ipinagkakatiwala ang mga nalalabing sandali. Patuloy lamang po matutunan namin kayo ay aming sambahin habang kami po ay nakikinig. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay magmumula po sa Romans chapter 12 verses 1 and 2 na binigyan po natin ng pamagat na rightful response of a saved person. Ang aklat po ng Roma o the book of Romans na isinulat po ni Apostol Pablo ay naghahayag po o inihayag sa kanya ng Panginoon at ito po ay naghahayag ng dalawang bahagi ng katuruan. Ang doctrinal teaching at ang kalahati po ay practical side o practical application po ng kanyang mga katuruan. Kaya po ang mula sa chapter 1 hanggang chapter 11 ay ito po ang doctrinal at pagdating po ng chapter 12 hanggang chapter 16, ito na po yung practical application. Kaya ito po yung tayo po ay magpo-focus na lamang po sa practical application dahil hindi po madaling usapin ang pagtalakay po natin ng chapter 1 to chapter 11. At higit po mahalaga ay kung paano po nating isa sa katuparan sa buhay ang mga katuruan po na ito. Kaya dito po tayo sa chapter 12, magsisimula po tayo sa 2 talata lamang, verses 1 and 2. Ngunit upang maunawaan po natin ng lubusan, kung hindi man lubusan ay at least ay magkaroon tayo ng malinaw na kaunawaan sa mahalaga po na application ng doctrine. Pagdating po ng chapter 12 ay kinakailangan pong balikan po natin ang ilang bahagi lamang. Briefly, kahit po konti, ang ilang bahagi ng doctrines mula po sa kalahating bahagi ng chapter 9 all the way to chapter 10 and chapter 11. Kaya po, ang first point natin is just the background, reference of Paul's exhortation na nandyan nga po sa chapter 12 verses 1 and 2. At dito po, sa background na ito, dito po natin kukuha po tayo ng konting kaunawaan. Nang sa ganun ay malinaw po ang ating pagtanggap ng chapter 12 verses 1 and 2. So, una, letter A. There was an increasing rejection of the gospel by the Jews. Ito po yung panahon sa Romans chapter 9 verses 30 to 33. Titingnan po natin yun at ito po, ito mga sinabi. What shall we say then? That Gentiles who did not pursue righteousness attained righteousness, even the righteousness which is by faith. But Israel, pursuing a law of righteousness, did not arrive at that law. Why? Because they did not pursue it by faith, but as though it were by works. They stumbled over the stumbling stone.
just as it is written, Behold, I lay in Zion a stone of stumbling and rock of offense, and he who believes in him will not be disappointed. Kaya po sinulat ito kasi po, ah, yung mga Israelita po ay pinipilit po nila na maging matuwid po sa mata ng Diyos sa pamamagitan po ng pagsunod sa kautusan. At yun po yung naging problema. Kaya po si Kristo Jesus ay naging bato, parang batong katitisuran, stumbling block. Sa kabilang dako, yung po mga hentil ay yung kabaliktaran po ang kanilang ginagawa. Marami sa kanila ang tumugon sa pananampalataya. Kung kaya't ang mga early churches po, ang karamihan po na puno po mga churches ng mga Gentiles, hindi po ang mga Hudyo. Yun po yung problemang isa noon. Kailangan po makita po natin yung background na ito. Letter B, the Jews kept on pursuing righteousness by keeping the law. Nagpatuloy po sila. Matitigas ang ulo. Tinuloy-tuloy pa rin nila na gusto nila sumunod sa kautusan. Sa kabila ng katotohanan na kahit na noon pa, si Moses pa ay nagsabi na, isinulat na niya na ang righteousness o pagiging matuwid ay nangyayari lamang sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y nakasentro kay Kristo bilang siya ang katapusan ng kautusan. Nang ibig sabihin, righteousness is available to everyone who believes. Yung pagiging matuwid ay natatamo sa pamamagitan po ng pananampalataya. Romans chapter 3, marami po tayong titingnan ng konti, verses 3 to 13. Sabi po dito, what then? If some did not believe, their unbelief will not nullify the faithfulness of God, will it? May it never be. Rather, let God be found true, though every man be found a liar, as it is written, that you may be justified in your words, and prevail when you are judged. But if our righteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say then? The God who inflicts wrath is not unrighteous, is he? I am speaking in human terms. May it never be, for otherwise, how will God judge the world? But if through my lie, the truth of God abounded to his glory, why am I also still being judged as a sinner? And why not say, as we are slanderously reported, and as some cling, that we say, let us do evil, that good may come. Their condemnation is just. What then? Are we better than they? Not at all. For we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin. As it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. Ang bigat po ng pananalitang ito na sinabi po ni Paul, at dito nga ay kinot pa niya si Moses at si prophet Isaiah patungkol po sa magaganap sa kalaunan na resulta po ng kanilang katigasan ng ulo ng mga Hudyo. Kaya po titingnan po natin yung mga references nito dahil dito po natin maunawaan kung papaano po ang ginawang pagtityaga ng Diyos at paano na ibalik sa atin ang lahat. Romans chapter 10, verses 18 to 21. But I say, surely they have never heard, have they? Indeed they have. Their voice has gone out into all the earth, and their words to the ends of the world. But I say, surely Israel did not know, did they? First, Moses says, I will make you jealous by that which is not a nation. By a nation without understanding will I anger you.
And Isaiah is very bold in saying, I was found by those who did not seek me. I became manifest to those who did not ask for me. But as for Israel, he says, all the day long I have stretched my hands to a disobedient and obstinate people. Ang tindi po ng binabanggit po dito na kinote po ni Paul. At ganun din ang sinabi niya sa letter C, tingnan po natin, by transgressions of the Jews, salvation has come to the Gentiles to make them jealous. Ito na po, yung sinasabi natin na binanggit kanina. Titingnan kasi natin lahat ito para lang sa ganun, meron po tayo mga references. Romans chapter 11, verses 11 to 15. At ito po ang sinasabi, I say then, they did not stumble so as to fall. Did they? May it never be. But by their transgressions, salvation has come to the Gentiles to make them jealous. Now, if their transgression is riches for the world and their future is riches for the Gentiles, how much more will their fulfillment be? But I am speaking to you who are Gentiles. Okay. Inasmuch as that, then, as I am an apostle of Gentiles, I magnify my ministry. If somehow I might move to jealousy, my fellow countrymen, and save some of them. For if their rejection is the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the dead? Okay, dito po, ang nais pong ipaliwanag sa atin dito. Unang-una, tumalikod nga sila at ibinaling ng Panginoon ang kanyang paningin sa hintil para inggitin sila. Actually, hindi lamang po dito eh. Even in Deuteronomy 32, verse 31, binanggit na rito. Talagang noon pa sinabi na mangyayari. Indeed, the rock is not like a rock. Even our enemies themselves judge this. 31 lang yun nabasa, no? Okay? So, makikita natin, mali yung kanilang pangunawa nun, ang mga Israelita. Kaya po yung pagtigas ng kanilang puso, yung mga Hudyo, ay naging kadahilanan upang ibaling ng Panginoon ang kanyang paningin sa mga Hudyo, ay sa mga Hentil. Tayo po yung kasama ron. Gayunpaman, para maging malinaw po sa atin, pansamantala lamang po yung pagiging matigas ng puso ng mga Hudyo, dahil hindi maaring sirain ng Panginoon ang kanyang tipan sa kanyang hinirang na bayan. Chosen people talaga ang mga Israelita. Wala tayong, hindi natin pwedeng questionin yun. Kaya, yung kanilang pagtanggi sa kaligtasang inihahandog ng Panginoon, ay hindi nangangahulugan at totally mawawala sila. Hindi sila totally ni-reject ng Diyos. Okay? Kundi pansamantalang tinalikuran muna sila. At yung kanilang pagtigas ng kanilang puso ay pansamantala at hindi lubos-lubusan. Ibig po sabihin, partial. Nang ibig po sabihin, maski na noon pa, hanggang sa ngayon, ay kaya partial. Generally speaking, ang buong sambayan ng Israel, gayon pa man, meron ding mga hinirang ang Diyos, chosen by grace. At si Paul nga ay isa sa mga magandang halimbawa na chosen by grace noon pa. Kaya hindi na siya naging kabahagi nitong pagtigas ng puso. Ngunit yung mga kababayan niya, na sobra ang kanilang sigasig na tanggapin o di kaya na makilala ang Diyos. Ngunit ang kanilang kaparaanan at basihan ay yung kanilang ginagawa at yung kanilang pagiging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Yun ay pinipilit nilang gawin. At yun ang naging problema. Kaya
hindi nila matanggap ang Diyos. Kaya yun lamang mga hinirang ng Panginoon, gaya ng mga ilan noon, sina Moses, sina Abraham, sina Paul, okay, they were the sovereign choice of God through grace. Kaya noon pa man ay may grace na, ngunit konti-konti lamang sa Israel. Kaya pangkalahatan ay tinanggihan nila ang offer na kaligtasan. Letter D, Paul's reminder and warning to the Gentiles, Gentile Christians, in Romans chapter 11, verses 15 to 29. Ang nais ko ipakita rito, yung mga hentil na nakakilala sa Panginoon sa magitan ng pananampalataya, nagkaroon ng kaligtasan, ay walang dahilan para sila ay magmataas, magmalaki, magbayabang. Dahil sila iniugpong lamang. At hindi pwedeng pagmalakihan ang mga Israelita sapagkat sila ay hindi lubos na iniwan ng Panginoon. Itinakda niya yung panahon na babalikan sila at muling iuugnay sapagkat siya ay may tipan sa kanila. Muli niyang tatawagin sila. Ito po yung gustong ipakita sa atin dito na lubang napakahalaga. Kaya't wala tayong dahilan na magmayabang, magmalaki. Kung nagawa niya ito sa matigas ang ulo ng mga Israelita at tayo rin na mga hentil ay titigas din ang ulo, ay gagawin din niya yun sa atin. At kung totoong tayo na inanampalataya, ang kinakailangan ay pag-ingatan natin ito, magkaroon tayo ng takot na pag-ingatan na pinagkaloob niya. Okay. Under letter D ay may mga ilan po na punto na gusto kong makita pa natin muli. Pero nabasa na natin kanina, hindi na natin patutunguhan yun. Ano? Israel's stumbling block was temporary and that the nation would be restored of God as God's people. Okay. Yan na po yung sinasabi natin na pansamantala ang pagkadisod ng Israel at sila ipapanumbalik ng Diyos sa itinakdang panahon. Kanina doon sa binasa natin kanina, pag nakumpleto na ang bilang ng mga hintil na mapapasama sa kaharian ng Diyos, imumulat na niya ang mga spiritual eyes ng mga Israelita. Ito po yung isang napakagandang bagay na gusto ko maunawaan natin, na Israel pa rin, hindi po nawawala. Under letter D2, a warning to the saved Gentiles not to be arrogant and conceited. Paulit-ulit lang natin sinabi, kasi mahalaga, nandun na rin sa binasa natin kanina. Wala tayong dahilan. Kaya po ito ay warning, paalala. Kaya po, yun ang sinasabi rito dahil hindi ibig sabihin na wala ang pagmamahal ng Diyos sa Israel. Dahil siya ay may tipan sa kanila. Letter D, number 3. Take note of the severity and kindness of God. Bakit po? Ang Diyos ay napakabuti, ngunit malupit din. Ito po gusto ipakita. Ano? Kung sinabi niya kanina, kung yung mga hintil ay hindi magpapatuloy na papahalagahan ang kabutihan ng Diyos, maging sila man ay tatagpasin din ng Diyos. Yun po yung gusto ipakita rito. Pero hindi lahat-lahat, hindi hindi yung mga chosen people, kundi pangkalahatan lamang po. Kaya kahalintulad ng mga Hudyo na ni-reject ang Diyos ang Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya maging malinaw lamang po ito, walang dahilan para tayo ay magmataas sa ating nakamit na kaligtasan. Dahil maaring ang tatamuhin natin ay ang ang kalupitan ng Diyos. Ngunit kung tayo nagpapatuloy, kung paano po yung kabutihan pinakita niya sa atin, ay mananatili po yung kabutihan na yon. Ulitin lamang po natin,
na binabanggit ng mga Gentiles dito po ay ang kabuuan. Dahil yung mga tinawag na nauna by grace, kasi po marami, hindi po sila maapektuhan dahil kung totoong ligtas po ang tao, hindi mawawala yung kaligtasan. It is just a corporate yung panglahatan. Kaya yun po yung gusto kong makita po natin dito. Kaya yung pagiging yung ayaw pananampalataya ng mga Israelita ang naging dahilan upang sila pansamantala maputol, ngunit hindi nangangahulugan na sila ay lubusan na mawawala. At sa pansamantala na kanilang pagtanggi, pagtigas ng ulo, ini-offer, inihandog ng Diyos ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa lahat, open sa buong mundo, tao sa buong mundo. Ito na po yung gusto ipakita rito. Kaya dito natin makikita na dito nagkaroon ng pagpapakahulugan o pagpapaliwanag doon sa desisyon ng Panginoon na yung mga nanampalataya na totoo na mga hintil ay inuugpong sa pamilya ni Abraham. Kaya po, nung araw po ay may awitin kami, Father Abraham has many children as Father Abraham. Lahat kasi ng mga totoong nanampalataya sa kanya ay kabilang sa sambahayan ni Abraham dahil siya ang father of faith. Romans 4 verses 11 and 12. Makita po natin ito. God, and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith, which he had while uncircumcised, so that he might be the father of all who believe without being circumcised, that righteousness might be credited to them, and the father of circumcision to those who not only are the circumcision, but who also follow in the steps of faith of our father Abraham, which he had while uncircumcised. So, ang pinapakita po, para maging malinaw sa atin, wala nang pili sa Israel kasi ang tipan ng Diyos ay kailangan tuliin lahat ng mga lalaki. Pero dito kayo, inilatag na niya ang kaparaanan ng kaligtasan sa panggitan ng pananampalataya, regardless whether you are circumcised or not. Sa madaling salita, ang punto, hindi na po yung pagsunod sa mga kautusan, kundi isa na lamang pananampalataya. Verses 16 and 17 po ng Romans 4. Tingnan natin. For this reason, it is by faith, ito na yung sinasabi ko, in order that it may be in accordance with grace, so that the promise will be guaranteed to all the descendants, not all to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of all. As it is written, a father of many nations have I made you. Nandiyan pala yun. In the presence of him whom he believed, even God, who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. So, ito po, malinaw sa atin ito, na talagang ginawang isang pamilya ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. Galatians chapter 3, verses 13 and 14. Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, in order that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith. So, talagang sa pananampalataya na lamang. Ito po yung kanya pinakita. Kaya po, yun ang pagkakaiba sa Israel. So, binibigyan tayo ngayon ng kapaliwanagan na ang kawalan ng pananampalataya ng Israel ay naging dahilan upang sila ay tinalikuran muna ng Panginoon, ngunit hindi sila lubusan. Dahil anumang sandali, maari silang iugpong na muli ng Diyos sa puno, kung saan talagang doon naman sila nabibilang.
God is able and God will do that. Letter D4. Paul reminded the Gentile believers that God allowed partial and temporary hardening of the hearts of Israel in order to show His grace to them. Okay, ito po yung magandang bahagi dito na maunawaan po natin na talagang ipinaliwanag na mabuti ng Diyos sa kanila ang tama. Ano, yung partial hardening na yun. Kaya po, yung mga dahil dito walang dahilan upang magmayabang, magmalaki yung mga tinanggap sa pamagitan po ng pananampalataya. Kasi dinisign ito ng Diyos na kaparaanan na maunawaan ang kanyang biyaya o ang kanyang grace at maihayag din ang kalwalatian ng Diyos. Mahalaga po na makita po natin yun. Kung hindi ako nagkakamay, binasa natin kanina sa Romans 11 verses 25 to 29. So, hindi na tayo pupunta ron. Okay, so, ito po yung napakahalagang bahagi. Ano po? Na mula sa chapter 11 ng Romans, ay nilayon ng Diyos, sinadya ng Diyos, na merong na ang sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, ay meron siyang mga hinirang, mga pinili, yung mga nanampalataya, yung mga tumanggap sa pananampalataya, sila pinagkalooban ng biyaya ng Diyos. Marami, pansinin natin sa nangyayari po ngayon sa iba't ibang mga bansa. Nagsusulputan ngayon ng mga balita, ng mga totoong nanampalataya na sa Panginoon, pati po yung mga imposible, pati po yung mga Muslim. So makikita natin na tinatawag na ng Diyos yung mga kanya. Yung mga hinirang na niya mula po sa simula. At ito yung nais niyang ipakita rito na yung mga hinirang na yun, tutugon sila sa pananampalataya. Kaya po mangyayari, sila ay matatanggap na, tinanggap na ng Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya, habang ang Israel naman pansamantala nakakaranas ng katigasan ng puso. At ito ay mangyayari. Okay, siguro liwanagin natin mabuti ito. Sa lahat ng dako ng daigdig ngayon, ay lantad na lantad ang mga balita araw-araw na marami, daan libo ang mga tumatanggap sa Panginoong Hesus. Ito na yung panahon na pinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan, pinapakita ng Diyos ang kanyang, pinapadama ang kanyang biyaya at kabagan sa tao at ang kanyang kalwalatian. At yaan ay habang ang Israel ay matigas pa ang puso. In fact, may bagong balita ngayon na ipinagbabawalan ng batas nila ang mangaral patungkol kay Kristo. Kahit sa social media, kahit saan hindi na pwede. At yung nangyayari noon, nung panahon, nung biblical times, ay ganun din ang nangyayari na sa ngayon. Pag tinignan natin yung nangyayari noon, Acts chapter 15, ito po, verses 13 and 14. After they had stopped speaking, James answered, saying, Brethren, listen to me. Simon has related how God first concerned himself about taking from among the Gentiles a people for his name. Pansin po natin to. May mga, namili na ang Diyos noon, nagtawag na siya. At kung paano po noon, hanggang ngayon at lalong dumadami ngayon sa ating kapanahunan ngayon. In-announce na ito ni James noon at ngayon nangyayari sa kanilang kapanahunan at nangyayari na matindi sa ating kapanahunan ngayon. At dito kaya ganon dahil nagmamadali ng Panginoon na makumpleto na yung bilang ng mga Gentiles na kanyang bibigyan ng kaligtasan. Kaya po araw-araw meron tayong balita na
uh, naririnig at nababasa. Ibig sabihin po, malapit nang mabuo ang bilang, parang may quota. May bilang na, may target ang Panginoon. Sa madaling salita, yung mga sa unang panahon pa bago ba langit ng mundo, alam na niya yung kanya. Kung kaya ito sila ngayon, ay isa-isa na pong ibinumulat sa katotohanan upang tumugod sa pananampalataya. At kung babalikan po natin ang Romans chapter 11, yung sa verse 12, maunawaan po natin, ayan po, yung nakalagay dyan, now if their transgression is riches for the world, and their failure is riches for the Gentiles, how much more will their fulfillment be? So, makikita po natin, yung kanilang katigasan ng ulo, yung pagtanggi nila, naging dahilan upang matanggap ng mga hentil ang kayamanan ng kaligtasan. Kaya, ito na po yung pinapakita rito, na malinaw na malinaw, unang-una, merong bilang ang mga hentil na bubuuin ang Diyos. And also, meron ding tamang bilang ang mga Israelita na bubuuin. At sa nangyayari ngayon, nakikita na natin na nangyayari na po. Kahit sa Israel, kahit na pinagbabawal po ngayon, ang mangaral patungkol kay Kristo, marami po. Marami na rin ang mga Hudyo na namumulat at nanampalataya sa Panginoon. Kaya ito na po yung makikita natin na totoong nangyayari ngayon. Kaya dito sa Romans 11 verses 29 to 30, binasa po natin kanina, ay ito na, dinala na ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng daigdig. At pansamantala ay parang kaaway ng Diyos ang Israel. Ngunit ulitin po natin kung paano pong hinirang ng Diyos si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Ano po? Alang-alang sa kanila, dahil sa kanila, ibig sabihin, may tipan ang Diyos. May covenant ang Diyos sa kanila. Kaya, yung pag-ibig niya sa bansang Israel ay hindi mawawala. At ito'y magpapatuloy hanggang sa magkaroon ng kaganapan ang kanyang pangako sa kanila. Kaya ulitin natin, pansamantala ang pagtigas ng puso ng mga Israelita. But ultimately, they will be saved. They must be saved because God has a covenant with them. Kaya hindi pinapawalang bisa ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi po ganoon ng Diyos, hindi nagbabago. At yung pinagkalooban niya ng kaligtasan ay magaganap at magaganap. At yung mga pinili niya, kahit na anong mangyari, ay manunumbalik sa kanya. Ngunit yung hindi, wala magagawa. Kaya yung verse 29 po mahalaga, makikita natin, for the gift and calling of God are irrevocable. Hindi masisira, hindi mababago, hindi mapapawalang bisa. Tigil tayo sa verse 10 po ng chapter 11, kasi po kung talagang bubuin natin kapaliwanagan dito, napakahaba po. Gusto lamang natin na magkaroon po ng kaunting kaunawaan patungkol po sa mga Gentiles at saka Israel na dati ang mga Gentiles po ay rebelde sa Diyos. Tayo po yun. Sila lamang ang mga Israelita lamang naniniwala sa Diyos noon. Ngunit ang nangyari po na baliktad, ang rebelde ay ang mga Israelita. Ngunit parehong pinagkalooban ng Diyos ng kanyang kahabagan. Kaya ito'y sapat na paalala sa atin na hindi natin, kung totoong tayo na nanampalataya sa Diyos, hindi natin magagawa na maging mayabang o mapagmalaki. We cannot be proud, we cannot be conceited. Dahil po, ang kaligtasan ay regalo na tinanggap natin sa Panginoon na hindi naman tayo karapat-dapat. Kaya hindi rin nangangahulugan na mas favored tayo kaysa Israel. Kasi ang Israel, mananatiling bayan ng Diyos. Mananatiling chosen by God. Kaya po, dahil sa katotohanan ito,
ang salita ng Diyos ang patuloy na magpapaalala sa atin na tayo po ay naligtas lamang dahil tumanggap po tayo ng kahabagan at biyaya ng Diyos. Yun lang. Kaya walang dahilan para magmalaki. Now we go to point number 2 na pinakatema po natin. Kaya pumapansin natin yung background mahaba. Dahil mahalaga na maunawaan natin. Bakit sinasabi ito ng John chapter 2 ay ng Romans 12? Okay. Ano po yun? God's expected response from the Gentiles. Anong inaasahan ng Diyos sa atin? Na tayo na nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Sige, basahin natin. Romans 12 verses 1 and 2. Therefore, I urge you, pansinin po natin, nagsimula na therefore. Ibig sabihin, karugtong po. Para bang kumbaga, ito na po yung conclusion. I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Ito po yung bungad ng Romans 12 na parang dapat na tugon natin sa sinabi ng chapter 1 hanggang chapter 11 ng Book of Romans. At kung kayo po ay naniniwala, kung ikaw at ako ay naniniwala na tinanggap natin ang regalo ng kaligtasan dahil sa biyaya at kahabagan ng Diyos na sinasabi rito, matapos nating maunawaan ito, na isang tabi muna ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa Israel, ay dapat nating ma-realize na mabuti ba, mapagtanto na mabuti na ito ay yung kadakilaan ng kahabagan ng Diyos. Ang impyerno dahil lahat ng tao ay nabahira ng kasalanan. Lahat ng tao ay naging rebelde laban sa Diyos. Wala tayong magagawa ron. Kaya po yung nangyari na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, kahabagan lamang ng Diyos. Basahin natin muli ang Romans 11, verse 33. Oh, the depths of the riches, both of wisdom and knowledge of God. How unsearchable are the judgment and unfathomable His ways. Yan po yung sinasabi ko, hindi kayang arukin ng ating kaisipan ang kabutihan ng Diyos. Kasi yung kanyang biyaya at kahabagan, beyond our ability to understand. Kaya po, isipin po natin yung kamangha-mangha na pag-ibig ng Diyos na habang nakabayubay siya sa krus at sa gitna ng pinakakakilakilabot, kahindik-hindik na pagdurusa na kanyang naranasan bago siya nalagutan ng hininga, ang nasa isip po at puso ng Panginoon ay hindi lamang Israel, kundi pati tayo. Kasama tayo. At sa pagbubo ng kanyang dugo na tanging karapat-dapat katanggap-tanggap na handog para sa ating kasalanan, kasamang Israel, tayo ay nakalaya mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan. Upang sa ganun, tayo ay maging kabahagi ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Grabe po yung pinaliwanag dito ng Ephesians chapter 1, verses 3 to 14. Mahaba ito, pero alam po nyo, punong-puno ng napakahalagang kahulugan nito. Kaya babasahin po natin. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world,
that we would be holy and blameless before Him. In love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will. Grabe po. To the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished on us in all wisdom and insight. He made known to us the mystery of His will, according to His kind intention, which He purposed in Him, with a view to an administration suitable to the fullness of the time, that is, the summing up of all things in Christ, things in heavens and things on earth. In Him also we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will, to the end that we, who were the first to hope in Christ, would be to the praise of His glory. Grabe po, ang punong-puno po ito ng hindi na po natin kayang ipaliwanag ang lahat ng ito. Pero yung kanyang ginawa para sa atin na talagang, kumbaga po, lahat ng tao nasa sumpa ng kasalanan, walang pag-asa. Ngunit kumuha siya ng mga tao na inilaan niya para sa kanyang kaharian. Na sa takdang panahon, pinagkalooban niya ng kakayahan na tumugon sa pananampalataya. At inilaan na niya para sa kanyang walang hanggang kaharian. Ang hirap pong unawain yun. Kaya po, ito ang kadahilanan kung bakit ang chapter 12 po ng Romans ay ang una pong sinasabi rito, tayo po ay talagang sinasabihan na namamanhit. It is an urgent demand na tumugon tayo sa kahabagan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Na lahat po ng yun ay na-describe po sa mula sa chapter 1 hanggang chapter 11. Kaya grabe po. So, para po magkaroon ng mas mahabang detalyang paliwanag po rito, let's go to letter A. Ang tugon natin, siguro para maintindihan po natin, dapat natin tugon, serve God in a special way of worship. Paano po yung special way of worship? Sabi po doon sa nakita natin, sa Romans 12:1, by presenting our bodies to God as offering worthy and acceptable in His sight. Ibig sabihin po, ihahandog natin ang ating sarili sa Diyos na karapat-dapat, katanggap-tanggap sa kanyang paningin. At dito po, parang napakadaling sabihin, ngunit ito yung marahil isa sa pinakamahirap na gawin ng isang totoong nananampalataya sa Diyos. 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20. Ito po sabi rito, or do you not know that your body is temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? For you have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Yan po, mahalaga na maunawaan natin na ang ating katawan po ay templo ng Espiritu Santo, kahit ang katawan na ito ay dapat magbigay ng papuri, pagsambat, paglulahati sa Diyos. Okay, upang lalo po nating maunawaan mabuti ito, sa Old Testament po, na reference ng sacrifices o yung paghandog, ito po ay nagre-represent ng kabuuan ng buhay at lahat ng activities ng tao na ginagawa ito sa pamamagitan ng katawan, ng sarili natin. Everything that the body can do. Ang punto po rito, lahat, the totality of life and activities natin ay vehicle for expression. Itong gumagawa. Kaya buong pagkatao natin ang dapat na maghandog ng ganito. Kaya
the totality of our mind, the totality of our body and spirit. At sa lumang tipan, kabaliktaran po dahil sa lumang tipan, sinusunog. Ano po? Yung buong hayop, susunugin. At yung usok nun ay patungo sa Panginoon. Ngunit sa atin sa New Testament, living sacrifice na. At yung ginagawa sa Old Testament, yung mga pari at mga Levita, ang kanilang ginagawa, kukuha sila ng hayop na malinis, walang bahid ng kadumihan, walang kapintasan, unblemished animal. At yun ang kanilang iahandog sa altar ng Panginoon. Iaalay nila. Susunugin yun. Bagamat hindi lubos yun, kundi naging symbolikal lamang. Ngunit sa ating kapanahunan, yung sacrifice na ito, living sacrifice na tayo na mismo. Noon hayop, ngayon tayo na. Kasi si Kristo namatay para sa atin. Kaya ang handog natin na ating sarili ay dapat banal, holy. Ang ibig po sabihin, set apart for sin. Inilayo sa kasalanan at kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kaya lahat ng ating ginagawa sa buhay, hindi lamang sa ating ginagawa sa ministry, sa paglilingkod na ginagawa natin, lahat ng bagay ay related talaga sa spiritual worship. Why? Para malaman natin kung bakit. 1 Peter chapter 2, verse 5 at verse 9. You also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Verse 9. Ito po sinabi ng verse 9. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ito po yung trabaho. Sino may gawa nito? Royal priesthood. Tayo po yun. Ano po? We are the royal priesthood. Tinawag tayo ng Panginoon. We are priest for God. Para maunawaan po natin mabuti, we are not just priest for God. We are identified with the Lord Jesus Christ. Kasi Jesus Christ is our high priest and we are His royal priesthood. Siguro, ito po yung mahirap unawain na marami. At marami po ang magagalit sa atin pag ating sinabi ito. Kasi po ganito, noong binayaran ng Panginoon Hesus ang ating kasalanan sa krus, at siya'y nabuhay na muli mula sa mga patay, siya ngayon ang naging high priest. Pag binasa po natin ang aklat po ng Hebrews dito, malalaman po natin. Pero hindi po tayo tutungo ron, mahaba. Ano po? Kaya nangyari, tayo na ngayon ang priest for Christ. Si Kristo ang ating high priest. At nung umakyat siya sa langit, dahil siya ang ating high priest, ang Levitical priesthood ay inabolish niya. Wala nang saysay. Ang Levitical priesthood po kasi, ibig sabihin, yung tribo ni Levi, siya po yung hinirang ng Diyos noon na sa kanila magmumula yung mga maglilingkod sa templo na tawag ay priest. Na tawag sa atin ngayon ay pare. Hindi ko po maunawaan kung saan nanggaling yung salitang pare kasi hindi pwedeng Tagalog yun. At kasi wala naman Tagalog talagang priest, kundi ang ginagamit ay saserdote. Kaya saserdote po yun. Ngayon po yun, yung mga priest ngayon, yun ay hinamo nila sa mga Levites, yung Levitical priesthood. Pero inabolish na ni Kristo. We are now the priest for Christ. And Christ is our high priest. Kaya bawat totoong Kristiyano o mananampalataya kay Kristo siya ay isang believer priest. Tayo. Bakit? Tayo ang naghahandog ng kabuuan nating buhay bilang alay sa Diyos.
sacred and holy. Banal, sagrado at banal. Kaya, kung tayo ay nahiwalay, ibinukod ng Diyos, inalis ng Diyos sa mundo. Spiritually, we were taken out of this world and from all worldly and sinful activities. Inalis niya tayo ron. Inalis niya tayo, ibinukod niya tayo, inilaan niya tayo para sa Kanya upang sa ganun isakatuparan niya ang Kanyang layunin sa atin at ang ating layunin niya ay magbigay tayo ng kalwalhatian sa Kanyang pangalan. Romans 6 verse 13. Sabi po, and do not go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. So, ang katawang ito handog sa Diyos. Nabuhay tayo mula sa mga patay. Ibig sabihin, yung dating tayong patay sa kasalanan, binigyan ng bagong buhay kay Kristo. Kaya tayo ngayon, ang ating buhay ay handog sa Diyos. Letter B. The first necessary action to become a living sacrifice to God. Okay, meron palang necessary action na dapat natin gawin. Ano may dapat natin gawin? Sinabi ng verse 2 ito. Yung verse 2 ng Romans 2, 11, 12. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Okay. Ito po yung unang action na napakahalaga na dapat gawin. Nangangailangan, para ito magawa, ang kailangan po ay complete change of lifestyle. Lubos na pagbabago ng kaparaanan ng pamumuhay. At upang tayo ay makasunod sa Panginoon, kinakailangan natin na hiwalayan ang mundo. I'll say that again. In order to be able to follow the Lord, we must unfollow the world. Ano po? Talikuran ang mundo. Tigilan na sumunod sa lifestyle ng mundo. Ito po yung gustong ipakita sa atin dito. Ito ang complete change. Kaya po, isipin po natin kung bakit kailangan. Isipin po natin ito, mula noong tayo ay isinilang, bawat isa sa atin, ang kalikasan ng mundong ito na ating kilalagyan at ang kaparaan ng pamumuhay na nakita natin, ikinamulatan natin, at siya ring naging kaparaanan ng ating pamumuhay mula pagkabata hanggang sa tayo tumanda. Kaya dito tayo namulat na parang ito ang nature, ito ang lahat, ito ang tama, parang ganon. At yan lahat niya nakamulatan natin. Worldly customs and traditions, worldly human principles contrary to the Word of God, worldly social standard, worldly values, practices, principles, religious teachings, and practices contrary to the Word of God. Lahat ng yan at marami pang iba. Ito lahat yung, parang ito yung mundo, ito yung buhay, ito yung tayo. Parang ganon. Kaya nga yun yung sinasabi natin, parang ito normal. Ngunit tatandaan natin na mula nung magkasala ang ating unang magulang, ang lahat ng sumunod na mga lahi ay hindi na normal, abnormal na. Ngunit, yung abnormal na yon, sa kalaunan, yun na ang normal. Kaya yung mga totoong nanampalataya kay Kristo Jesus at tagasunod niya, sila ngayon ang abnormal. Kaya kung tayo nananampalataya, sa tingin ng mundo, abnormal tayo. Yun po yung punto ron. Ngunit, kaya nga po ito, tatalikuran natin ito. Lahat ng ito. Yun po yung gusto ipakita rito. Kasi ang lahat ng ito, na-adapt natin ito sa ating buhay. At ito na yung naging parang pattern natin upang hubugin tayo hanggang sa ating pagtanda. Hubugin ang ating pagkatao. Na sa pag-aakala natin,
ang buhay ay patungkol lahat sa mga bagay na ito na ating mga ginawa at sinunod. Kaya yun ang akala natin normal. Ulitin natin, sa sandali na nagkaroon tayo ng kaalaman, kaunawaan sa salita ng Diyos, napakalaking gulat natin. Surprise talaga ito. In fact, I was surprised before. Ano po? Napakalaking gulat natin na maunawaan na ang mundo na ito at ang kalakaran ng mundong ito ay salungat sa Diyos. Paulit-ulit halos tuwing linggo na babasa po natin ito. Ngunit kailangan ulit-ulitin natin. 1 John chapter 2 verses 15 at 16. Do not love the world, nor the things of this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. Ito po yung shocking sa mga hindi nakakaalam. Ngunit siyang katotohanan. Ano po? At, bukod pa doon, si James po, nirebuke niya ang tao sa James chapter 4 verse 4. Rebuke po ito eh. At ang sakit ng kanyang pagsasalita. You adulteresses. Yung Tagalog ginamit lamang ay mga taksil. Para pala ang taksil, mga ngalunya. Do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. So, madalit salita, kung tayo ay sa Panginoon na, tatalikuran natin ang mundo at tayo magiging kaaway na ng mundo. Ngunit kung ang mundo mahal natin, kaaway tayo ng Diyos. It is as simple as that. Kaya yung totoong mga mananampalataya, lalo sa panahong ito ngayon, sila po ang parang mga mali. At maraming taong galit, naiinis. Hindi malaman kung bakit. Kaya dito sa Romans 12 verse 2, tayo ay inaatasan, inuutusan na totally reject, talikuran ang kalakaran ng mundong ito na way of life, kaparaanan ng pamumuhay. Sa halip, simulan na matutunan na sumunod sa landas ng buhay na naayon sa katuruan ng salita ng Diyos. At ito ang ating ipamuhay. It is not even easy. Kaya nga sinabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pinto. Sapagkat malapad ang pinto tungo sa kapahamakan at marami nakakapasok. Ngunit makipot ang pinto, makitid ang daan tungo sa buhay at kakaunti nakakapasok. Kaya lahat ng mga totoong mananampalataya ay dumaraan sa makipot na pinto, makitid na daan. Yun po yung pinapakita rito. We need to realize that we do not belong to this world anymore. Hindi na po tayo tiga rito sa mundong ito. Mula nung araw na tayo nanampalataya at totoong nagsuko ng ating buhay sa Panginoong Hesus at tinanggap natin ang bagong buhay kay Kristo, bagong puso, bagong espiritu. We are now citizens of heaven. Kaya po, our nature, yung ating kalikasan ngayon bilang mamamayan ng langit, ay hindi na tumutugma, hindi na umaakma sa makasalanan ng sanlibutan na ating kinalalagyan. Ito po yung punto. At upang magawa natin na talikuran ang mundo at ang lahat ng mga mapanlinlang na atraksyon ng mundo, nangangailangan talaga ng pagbabago ng isip, transformation of mind. Kaya ang sabi rin, be transformed in the renewing of your mind. Kaya ano po yung punto ron? Ang punto po ron, totally itapon, talikuran, lahat ng masasamang kaisipan na inuudyok ng luma at makasalanang kalikasan natin. Pigilin at talikuran, pigilan
ang pag-entertain ng lahat ng mga impluensya at mga tukso na iniuudyok ng makasalanang katauhan natin. Kaya ito po ay total change from sinful, worldly state of mind to a heavenly nature. Kaya sa isip kasi nagsisimula ang lahat. Yung isip ng isang natural or sinful man, corrupted by sin yan. At yung taong corrupted by sin ng kaisipan, ni siya mismo hindi niya nare-realize na ganun siya. Yun po yung totoo. Kasi sa kanila normal. At yun ang masaklap. At lalong-lalo na ang diablo ay patuloy niyang isinasaksak sa kaisipan ng tao dito kasi talagang labanan eh. Yung mga bagay na ito, yung mga instrumento niya, kasinungalingan, mga pagdududa, kawalang tiwala, katatakutan, mga evil desires, lust, rebellion, yung mga prinsipyo ng mundo, prinsipyo sa buhay, at higit sa lahat, lalong-lalo ang pride, na sa sandaling ito ay in-entertain ng tao, ang mga ito na yung kukontrol sa mga ideas, desisyon at action ng tao. Ito po yung totoong-totoo na nangyayari. Kaya nga kung ano yung laman ng kaisipan ng tao, lumalabas ito sa kanyang buhay. James chapter 1, verses 14 and 15. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then, when lust has conceived, it gives birth to sin. And when sin is accomplished, it brings forth death. So makita po natin, papasok sa kaisipan, pag in-entertain ito ng kaisipan, papunta na ito sa action. Sin takes control. Yan po ang nangyayari. Hindi na mapigilan ng tao. Kung kaya't ang bawat tao mula noong sa sandaling tumanggap siya ng biyaya ng kaligtasan, may bagong kalikasan kay Kristo, ay inaasahan ng kanyang bagong kalikasan kay Kristo ang magti-take over sa kanyang sarili, sa kanyang pagkatao. At kapag nag-take over yung bago niya, yung nature niya kay Kristo, magkakaroon naman ng conflict, magkakaroon ng digmaan sa loob ng isip ng tao between the old and the new nature. Na ang battleground ay ang ating isip. Kaya po, yun ang binanggit ng Romans 12:1 and 2. Tingnan po natin Galatians chapter 5, verses 16 and 17. But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. Yan, magkaaway yan eh. Hindi pwedeng magsama. Kaya, sino bang pananaigin mo? Yung makasalanang kalikasan mo? Bubuhayin mo ba? O yung kalikasan mo na kay Kristo? Kung kaya't upang tayo ay hindi na makiayon sa mundo, kinakailangan ng totally na pagbabago ng isip at ito ay dapat mangyari sa tao. Bawat taong totoong nakikristo. Kailangan totally bago. May total change of mental attitude, mental perspective. Itinatapon na yung mga worldly ways, kalakarang makamundo. Tinatapon na yung human understanding. Lalong-lalo na sa mga religious principles na salungat sa salita ng Diyos. Hindi na tayo tiga rito sa mundo, tayo ay kabilang na sa kaharian ng Diyos. Kaya kung kaya't kinakailangan ang lubos na pagbabago, total transformation of the mind. Paano nangyayari yun? Na hayaan nating manaig, magpasakop sa Espiritu ng Diyos upang
hindi magkaroon ng kapangyarihan ang espiritu ng kadiliman na nasa atin. Kaya yung ating kaisipan na nagdi-desire lagi, ang dapat na desire nito ay ang attitude ni Kristo, characterized by righteousness, humility, and submission to the Father. Kaya ito po yung nakakatakot kapag tayo walang pagpapakumbaba, walang pagpapasama, pagkakala natin okay tayo, yun po yung delikado. Again, yung state of mind that desires and aims to have the mind of Christ and the attitude of Christ. Ano ba yung attitude niya? Yung mind niya. Matuwid, mapagpakumbaba, nagpapasakop sa Ama. Philippians 2, verses 5 to 8. Have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus, who, although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant, and being made in the likeness of men, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Ito po yung humility and submission ni Kristo. Na ang sinasabi, dapat ganito tayo. Kaya, ano yung punto rito? Inaatasan kasi tayo, nutusan tayo ng Bible na talagang talikuran ng mundo. At lahat ng mga makamundong pagnanasa makamundong mithiin, lalong-lalo na po ang pride. Hindi lamang talikuran ang lahat ng ito, pati yung ating desire. At nang sa ganun, magawa po na tanggapin at simulang mamuhay ng buhay ng kabanalan. Bakit po? Kasi ang Panginoong Hesus na nagligtas sa atin ay banal. Kaya hindi pwede na sasabihin natin tayo'y ligtas, ngunit hindi natin tinatahak ang landas ng kabanalan. Imposible po yun. Why? 1 Peter chapter 1, verses 14 to 16. As obedient children, do not be conformed to the former lust which were yours in your ignorance. But like the Holy One who called you, be holy yourselves in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. Kaya po hindi pwede na hindi tayo kaparehas ni Kristo. We are being molded into the image and likeness of Christ. Kaya ito po ay kautusan. At ito'y nangyayari lamang sa isang tao na totoong tumanggap ng bagong buhay kay Kristo. At ang sino tumanggap ng bagong buhay kay Kristo ay magagawa na niya unti-unti ay makasunod sa kaparaanan ng buhay na naayon sa kalooban ng Panginoon hanggang siya ay mahilang tulad kay Kristo. Bakit? He has now a new spirit at new heart. 2 Corinthians 5:17, whoever is in Christ, anyone who is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come. Nandito na sa atin ang bagong katauhan, bagong kalikasan. Bagamat, sa totoo lang, ang pagbabago, ang transformation ay hindi naman sa nangyayari na biglaan. Agad-agad, hindi po. At the moment na ang tao ay totoong nagsisi at nagpasakop ng buhay kay Kristo, dito nagsisimula ang pagbabago dahil nagpasakop siya. At dito, unti-unti makikita ang pagbabago ng kanyang buhay, depende sa kung hanggang anong extent ang pagpapasakop niya sa kalooban ng Diyos at pagpapasakop niya sa disiplina ng Espiritu Santo. Dahil ang ginagawa ng Espiritu Santo, tayo ay inaakay patungo sa landas ng kabanalan, pabago ng pabago. We are in the process of sanctification. Kung kaya't ang isang tao
na totoong naunawaan niya ang walang kapantay na pag-ibig ni Kristo at ang walang kapantay na pagmamahal sa atin ng Diyos Ama, na umabot pa sa punto na iniwan niya pansumandali ang Israel alang-alang sa atin. At hanggang sa ngayon, hindi pa namumulat ang Israel. Kung naiintindihan natin to, ang ating gagawin, magagawa natin na sumunod, pagsikapang sumunod sa sinasabing kautusan ng Romans 12 verses 1 and 2. At yun ay ang pag-aalay ng pinakamataas na pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating sarili bilang buhay na alay sa Diyos. At magpaglingkuran sa Kanya, ipaglingkod sa Kanya ang lahat-lahat ng kalakasan at kakayahan natin sa buong buhay. Ito po ang inaasahan sa bawat isang totoo na nanampalataya kay Kristo. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon. Bagamat walang sapat na kataga upang amin pong maipahayag ang aming pasasalamat sapagkat walang kapantay ang ginawa po niyo para sa amin. Hinihingi na lamang namin, Panginoon, na palalimin pa po ninyo ang aming kaunawaan sa inaral po namin ngayon mula sa inyong banal na salita. At sa pamamagitan po ng iyong biyaya at kabagan, pagkalooban po ninyo kami ng kakayahan na matutong makasunod, na handang harapin ang kahit na ano pong hirap at pasakit. Magawa lamang po namin, Panginoon, na makasunod sa iyong kalooban at ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa inyong paningin. Panginoon, salamat po. At muli sa inyong mga kamay, amin pong inilalagak ang buhay ng bawat anak mo. Samahan po ninyo sila, Panginoon, sa kanilang lakbayin. Panginoon, maging sa pagharap nila sa maraming hamon at pagsubok sa buhay, O Diyos, pagkalooban ninyo sila ng katatagan, nang lahat ng ito ay kanila mapagtagumpayan at maihayag si Kristo sa kanilang buhay. Salamat po, Ama. Pagpalain po ninyo ang mga gawain ng mga kamay ng inyong mga anak. At gayon din po, dumating sa bawat tahanan ang biyaya ng iyong pag-ibig at ng kapayapaan na bumula kay Kristo, na sa bawat tahanan, Panginoon, maihayag ang iyong kalwalhatian at ang iyong kapurihan. Salamat po, Ama, sa inyo lamang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nag-ahari sa piling mo, sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless you all.